Hello po. So this is our fourth day sa aming second time admission dito sa isang hospital sa Tacloban City. So ito yung aking pasyente. Hello. Siya si Mikoy, 13 years old, and grade 7. So, short story lang. So, noong November 24, 2025 ay nagpa-check up po kami dito sa hospital natin. So, yung check up namin is nagkaroon si Enzo or Mikoy ng fever at saka parang medyo inuubo. So, yung fever na yun is 5 days na pala. Yun, sabi ko, magpapacheck up ako kasi mag 5 days na yung fever. So, nag-try kayo magpa-check up noong November 24. And then, sa isang doctor dito, then, internal for pedia pala. So, nag-request po yung doctor for rapid dengue test and CBC and also ano yung isa? Kalimutan ko. Platelets pa yun. Basta tatlo yun. So, yung binayaran namin is nasa 2,000 plus 500 na check-up. So, nung nakuha na namin yung results is wala na si doc. Wala na magbabasa. Then, someone sinabi sa amin na pwede daw kami magbabasa doon sa ER, sa emergency room. So, pumunta kami. Yun, naghintay kami. Then, nung pinabasa namin yung result is yung dengue pala niya is dengue IgG positive yung antibodies. So, meaning nagkaroon na daw siya ng dengue before, pero hindi ako aware na nagka-dengue siya kasi nung times na nagkalagnat siya noong October 5 days din yun yung lagnat niya. Tapos bala ko magpa-check up pero nung kinabukasan is nawala na yung lagnat niya. So, sinabi ng doktor na kailangan daw siya i-admit dahil dengue daw or I don't know, ubo, something like that. So, kami naman, pumayag kami for admission. So, ito yung first admission niya since pinanganak siya. Nung dati kasi, nung 9 months old pa lang siya, is nagka-pneumonia siya. Then, nung time na yun, ay bata pa yung sick ko. Matakot ako for admitting like that. So, nag-refuse ako for admission nung 9 months siya. Then, sabi ko sa doktor, resetahan na ako ng medicine. So, yun ang medicine ako. Matagal din yung ubo niya yun. And fever din. So, yun yung start pa lang na ma-admit siya. So, yun yung November 24. Then, yung findings naman is nagkaroon daw siya ng pneumonia and gastroenteritis. So, pasensya na kung hindi ko siya mag-pronounce. Mari panay yung uro sa amin. Yun. So, nag-diarrhea. Parang siya na-diarrhea. Tapos, nung ilang days kami na-admit, ng first admission namin, mga 4 days. Then, November 28, 25, 26, November 24, 25, 26, 78. So, 4 days. Then, so, nung November 24 is for discharge na daw kami kasi okay naman yung ubo niya, wala siyang ubo. Pero, meron akong napapansin na parang hindi pa talaga siya ang tawin na ito, magaling. Kasi sabi ko, yung lagnat niya is pabalik-balik talaga. Pero may times na nawala. So sabi ko, wala nang lagnat. Talaga wala namang lagnat. Yun nga. May ubo pa, wala nang ubo. Tapos, yun naman na. Diba? Uy. So, yun na. So, pinagin kami umuwi. So, may follow-up check-up kami after 1 week daw. Tapos, meron kami mga 4 days na gamutan. Isa para sa ubo at saka antibiotic. Tapos, meron din yung mga medicine. Ipa-flash ko na lang dito sa screen later. Yun, ito yung mga medicine niya. Yan. Tapos, so, nakauwi na kami by Friday. Tapos, nung Friday ng gabi yun, nilagnat na naman siya. 38 something. Always kasi ang 38. Pero nang dito kami sa hospital, yung first admission namin, umaabot ng 39 something. Yun.
So, nilalagnat siya. Sabi ko, baka ano lang, may gamot naman, ganun. Antibiotic naman. Sabado na wala yung lagnat, parang ganun. Sunday, meron na naman. Tuesday, meron na naman. Yung naging pattern ng ano niya, lagnat is hapon, like 2, tapos gabi. Tapos nanghihina talaga siya. Ipopost ko din yung mga pictures sa taas para makita niyo. Then, by Tuesday until Wednesday, such time na, sabi ko, hindi na natin paabutan ng 1 week, mag-follow up check-up na tayo kasi nilalagnat ka pa rin. So, this is the follow up check-up. Ito yung tsura niya, yung follow up check-up. Mahina pa siya. Pero, pag may lagnat, mahina. Pero pag wala namang lagnat, kumakain naman siya. As in, sigla kumain. Pero yun lang, nanghihina pa rin. Pumayat, ang laki ng pinayat. Mga from 38, naging 35 na lang siya. Tapos, 3 kilos yung pinayat niya. So, nung nag-check up kami, chinek ni doc yung ano niya yung sabi niya, baka daw TB. Yun. Baka daw tuberculosis kasi ang tagal ng lagnat. Sabi ko, 2 weeks before kami na-admit, until na-admit, tsaka nakalabas na kami. 2 weeks na siya. Sabi niya, baka daw TB. So, meron tayo dito PPD test skin. Yun, pero yung pressure nun is 1,200. So that time, yung pera ko, yung dala kong pera is only for check-up, which is 500 pesos. Sabi ko, yun na. Pag uwi ko, ay nag-laboratory test siya for CBC na naman. So, pag uwi ko, sabi ko, hindi mo na kayo magpa-test kasi Tuesday pa naman sunod na balik. Pero, on my side, talagang worried ako sa anak ko kasi papalik-palik yung lagnat. Sabi ko, na-admit naman kami. Bakit ganun? Diba? So, by Thursday, hindi na ako mapakali. Sabi ko, ano bang dapat gawin? Sa TV, research ako, nagtanong. So, meron daw sa EBMC sa Kabalawan na meron doong free na check-up tsaka medicine kung ano man ma-approve. Di pumunta kami by Friday. So, nagkataon na parang half day lang sila at tsaka holiday kasi nun. So, nagtanong kami kung ano yung proseso sa mga testing. So, sabi, required daw na magpa-check up muna sa kanila. So, meron tong request bago kunan ng sample ba? Gen X ba yun? Sorry kasi nakalimutan ko. Sample ng examine nila to 2 days. Friday pala kami nagpa-CBC. Friday kami nagpa-CBC kasi during yung time na umalis kami. So, by Friday, napunta kami sa EBMC Kabalawan. Hindi kami naging kwalakan. Tapos, kumuha kami ng result. Ay, tama ba? CBC nagpa-CBC mo ng Friday. Bali, nagpa-test mo ng Friday. By Saturday, plano ko sana magpa-PPD na kami. So, nag-prepare po kami ng pambayad. Yung partner ko po, sabi, yung akala ko kasi wala yung doktor niya. Sabi ko, sa iba na lang magpakuha. Ganun, tapos papasa na lang sa kanya. Hindi daw pwede. Dapat yung doktor niya, yung kukuha, at the same time siya magbabasa. So, napunta kami dito, 12 noon. Tapos, hindi na namin abutan yung doktor niya. So, dapat magpa-PPD test kami para malaman ng positive for TB. Tapos, kunuha namin yung result niya sa CBC. So, kinuha ko. Kasama kayo anak ko, nanghihina siya dahil may lagnat naman siya. Tapos, umuwi kami. Pag-uwi namin, ilang hours lang or minutes pa yun, nanghihina naman siya. Natutulog, ganyan lang. Nilalagna. Tapos, yung kagandahan sa lagnat niya, once nagtitake siya ng paracetamol like Paracet, is after few minutes, 30 minutes or more or less or more than pa, nawawala yung sinat na nung lagnat. Bumababa yung lagnat tapos magpapawisan siya. Tapos, chinek ko yung mga symptoms ng TB kasi nagsisweating siya sa gabi then yung lagnat niya is on and off, morning and saka evening. Kala ko din ganun. So, umuwi kami sa bahay. Hindi na ako mapakali. Minsan nga,
One time nung gabi, umiiyak ako. Sabi ko, Lord, ano ba to? Bakit ganito? Bakit pabalik-balik yung lagnat? Tapos yung result pala ko namin yung Saturday. Tapos sinend ko yun sa partner ko. Meron siyang cousin na doktor. So, nakita. So, sabi, uy, ang taas ng white blood cells niya, umabot ng 32.7. Tsaka yung, I don't know how to pronounce, nakalimutan ko. Eosinophil or eosinophil, yes. Mataas din, 0.70. Kailangan daw ipacheck sa doctor or specialist sa hematology. So, sabi niya nun, so, mas kinabahan ako. So, ginawa ko, hindi, alis kami sa bahay. Punta ko ng ER, papasa ko yung result. Natutulog yung anak ko, sabi ko. Mikoy, dali, tara. Mapapacheck tayo ng result. Natatakot na siya, ayaw na nung ma-admit kasi nga, takot siya sa needle, tapos siya na, tinaka na siya ng dugo, natatakot siya. Hindi, ayoko, namiyak. Ayoko na, ikaw na lang. Sabi mo, ikaw na lang. Hindi pwede. Pinilit ko siya, sabi ko, sige na, please, hindi ka ma-admit, sabi ko. Talaga, oo, hindi. Punta kami. Buti na lang, period ko. So, punta kami. So, pinacheck ko sa si doktor. Tapos, tinawagan yung doktor na sabi, ay, ano nangyari? Parang ganun. Kwento ko, sabi ko, na-admit kami. Sabi ko, ay, ang taas ko yung white blood cells niya. Hindi normal, may infection siguro. So, ganyan. Tapos, for admission na naman daw kami. Sabi ko, sige, kasi gusto ko rin malaman bakit nagkakalagnat siya, bakit pabalik-balik. So, imagine by November 28, na-discharge kami. By December 6, yung December 6, yung Saturday sinasabi ko, nagpapasa na yung results. So, yun ang nangyari. For admission na naman. So, umiyak yung anak ko. Sabi mo, walang admitting yung mga ganap. Sabi ko, sorry, pasensya na. Pero, kung yun yung ni Doc, ng doktor dito, sundin natin kasi para naman yun sa'yo, diba? Umiyak siya. So, sinama ko siya sa interview doon sa admitting. Dala-dala ko lang siya. So, ngayon, nagpapagaling siya. Pero, from the day na admit kami, December 6, 7, 8, 9, until today, na December 10 today, araw-araw may lagnat yan, hindi nawawala. Pero, 2 days consecutive from today and yesterday, isang araw na lang. Sa umaga, umabot ng 37.8, hindi na umabot ng 38. Kasi may antibiotics naman siya. Antibiotic niya is continuous daw before kasi ginawa na siya lahat ng test. Yun, hindi nakikita pala, sorry. So, lahat ng test ginawa sa kanya. Like, so, ibig sabihin, mataas na eosinophils is for parasite infection siya sa tawan niya, kaya mataas din yung blood cells niya. For parasites, so, chinecheck kung meron siyang parasites o anong parasite ito, or kaya cysto, diba? So, sila kung taga saan kami, sabi ko, isang pabahay, tapos ganito, saan siya na-expose sa mga baha, sapa, rice field, sabi ko, wala naman, pero may times na sa sapa doon sa amin, pero may times din na nag-visit siya sa father niya doon sa side ng papa niya, kasi siya doon nagpupunta. Makulit, nalaba din na bata, so nakatutiyat, mga hug na daw that long time ago. Yung latest na kumuha daw sila ng buko ba, silot, pero wala namang tubig, sabi niya, bukid naman, sabi niya. Pero I just remember na itong batang to, as in makulit, mahilig sa mga tubig-tubig, mga swimming, ganun. Doon sa North Hill, merong sapa doon, as in marunong sapa. Then meron din yung mga pananim, diba? Pero hindi naman doon sa mga pabahay, wala namang case na mga cysto. Pero doon sa summer talaga, pinupuntahan sa papa niya, may mga case ng cysto. Yun. So, yun. Alam, ginawa ng mga test. Maraming test ginawa sa dugo. Then,
balik-balik yung CBC niya, check pataas pa rin yung ano niya, white blood cells. Tapos nagsalmonella din siya, baka may typhoid fever. Pero sabi ni Doc, yung medicine niyang antibiotic is kaya din anuhin kahit yung typhoid fever. So meaning, sabi ko, hindi typhoid fever kasi yung lagnat hindi nawawala until now. So nagpa-PPD test din kami. So nagbayad po kami, hindi naman po siya na-charge sa hospital. So nagbayad po kami ng cash. 1-2 siya dapat, pero sabi naka-discount kasi naghati daw kami sa isa. So dalawa, 850 yung binayaran namin. So hintay pa kami 3 days for the result. So now, yung yun, dahil may infection siya or may mataas yung eosinophil, may test po siya sa stool, sa pupo niya for 3 test po yun. May catocats tsaka yung sa stool, 3 yun, tatlo, balik 6 po yun. Sabi ni Doc, nagkaroon po siya ng doctor pala sa infectious doctor. So dalawa yung doctor niya, yung pedian at saka sa infectious doctor. Sabi po ni Doc sa infectious doctor niya na lumabas na yung result doon sa catocats na lumabas na yung first result doon sa 3 na test. Pero may pending kami na isa, di pa na siya nakuha na ng stool, dalawa pa na napasa ko. So yung first po is meron na siyang result sa catocats. Yun po yung check natin kung may cysto po siya, yung bulate. Negative daw, yun, negative po yung result. Tapos sabi ni Doc sa akin, pag lahat may negative dito, ipatry daw ako doon sa schistomiasis research doon sa Palo, sabi niya. Yun, sabi ko, sige po, anong gagawin? Tapos nagtest po din po siya ng TODE, ECG, ito yung picture, tsaka TODE echo, kasi may something murmur doon sa heartbeat niya. Nagmumurmur daw, parang kumbaga sa sayaw, padag, kumbaga sa kanta, yabag. Then nakita naman doon na parang may MTR, PRTR ba yun? Kalimutan ko lang mga copy ako, or rheumatic disease, something. Pero parang siguro feel ko doon dahil yun sa infection, dahil yun sa araw-araw na lagnat niya, kaya ganun yung niya, heart. Pero wala namang malubhang nakita doon sa heart, kasi wala namang na doctor sa amin sa heart, cardio doctor. Tapos ito na, second test doon sa stool, kasi parasite talaga yung cause talaga ng lagnat, parang parasite talaga, nakafocus mo ang parasite. Kung wala talagang parasite na makita, mag-ultrasound siya kasi check ng organs niya kung may mga infection na din. So yun, so sa second test, negative na naman. So sabi sa akin ni Doc, nakapasa na ako ng third test. Sabi sa akin ni Doc, punta ka doon, mag-inquire ka muna. Buti na lang daw yung sa Palo na schistomiasis is na-transfer muna sila temporary dito sa ABMC Magsaysay. Ay, salamat, mas malapit. So punta ko daw doon, di pumunta ako agad-agad, nag-inquire ako. So sabi noon na magpasa lang ako, mag-submit lang ako ng sample sa catocats din yun. Then balik ako pa sa morning kinabukasan sa Thursday. So nagpunta ako Wednesday, balik ka daw Thursday kasi para ako magdala ka ng sample kasi hapon na yun, no? So pumunta ako nung Wednesday, nag-inquire ako, tapos by nung Tuesday nag-inquire ako, by Wednesday ngayong araw, today is Wednesday, December 10, 2025. So pumunta ako nung 10, nagdala ko ng sample niya. Sabi ko sa kanya, uy, huwag ka muna magpupo. Nung gabi kasi sabi niya pupupo daw siya. So pumunta ka sa CR, pero wala naman. Sabi ko, kung kaya mong bukas talaga. Sabi niya, sige, parang bukas naman ako magpupupo. Sabi ko, huwag ka muna kumain, pupo pa. Yun. Tapos pagkagising namin by Wednesday, ngayong araw, kanina umaga, sabi ko, hindi ka muna kakain ha, magpupo ka muna. Sige ko ng mama. Tapos yun, nagpupo na siya.
nilagay ko na doon sa katukat sample. Tapos by 10, pumunta ako doon sa ABMC sa Magsaysay sa Systemiasis Research. Tapos doon, nag-submit na ako ng sample. Tapos doon, pinahintay ako. Sabi, nang nagtanong ako pala, 1 hour daw yung result. Pero, pinaghintay ako. Hindi siya umabot ng 1 hour. So, timing na mayroon doong isang client. May isang client na naghihintay. Bali, dalawa kami. Mag-asawa sila. So, naghintay ako. Tapos, tinawag na kami. Sabi sa akin na nag-receive. Sabi sa akin, yung facial expression niya, parang ganun, meron, ganun. Oo, meron. Tapos ako, mamaya kasi inuna muna yung isang nagpa-test na wala. Kasi wala naman siyang symptoms yung nagpa-test. Nanay na siya. Kasi yung anak ko kasi sabi ko, inano ko yung mga symptoms. Sabi ko, 3 weeks na po siyang nilagnat. No, 3 weeks na, opo. Then, on and off po yun. Tapos nagkaroon po siya ng ubo. Na-admit po kami dati. Tapos nagursuka. Walang suka. Diarrhea po siya. Ganun sa ay, sabi positive. Sabi ko, ay, parang, alam mo yung feeling na hindi ka naman magpapasalamat dahil nagkasakit siya, pero magpapasalamat ka na dahil nagkaroon ng result. At least sa wakas nagkaroon ng result, kasi kung walang result, mas matatagalan kami dito sa hospital. Marami pang test, mag-ultrasound pa yan siya kung hindi nalaman na may cysto pala. Kasi main cause talaga is parasite. Pero puro negative puro negative sa hospital, kaya hindi mo ma-imagine na parang nabunutan ka ng tinik kasi nalaman mo na yun pala yung cause ng araw-araw ng lagnat. Kasi yung mga symptoms na habang naghintay ako doon sa result, nagbabasa ako ng mga brochure about cysto, tapos ano yung causes. Anyway, bigyan ko kayo ng idea. Ang cysto pala is yung parasite po to, ng kadalasan nakikita sa mga sapa, sa mga palayan. So, galing to sa suso. Hindi naman galing sa suso. Pero, isa po tong, hindi ko na yung term, more on na po siya. Parang itlog ganun. Tapos, pumapasok po sa suso. Tapos, paglabas niya, yung suso kasi yung first host niya. So, as we know, parasite, diba, na umaasa sa mga host lang yun. Then, pag makalabas na siya doon sa suso, is kaya na niyang, iba na yung itsura. Search niya. Lalabas siya sa suso, tapos maghintay siya ng another host, pupunta siya doon mag-stay siya doon sa mga contaminated na tubig, mahugaw ba, maraming tubig. Doon, pag naapakan mo yan, papasok yan sa skin mo, hinangin yung system mo, magkakaroon ka nito. Tapos yung na yun, parasite, pupunta sa iyo sa katawan mo. Tapos yun magiging adult worm. So, yun yung manganak na manganak. Pag hindi yan agapan, mas lalala. Lalaking tiyan mo hanggang sa nakakamatay din po siya. Today, naghintay na lang kami. At saka good thing pala doon sa maraming salamat sa Systemiasis doon sa ABMC. So, nag-assist po sa akin. Sila sa receiving, tsaka yung nagtatest talaga. Maraming salamat. Bigyan po nila ako ng free din po na gamot. Ngayon po, isinihintay ko na po yung doktor niya kung paano po ito painamin. So yun, maraming salamat. Kung may mga experience kayong ganito na hindi nyo hindi agad nakikita sa mga test, baka makatulong. So that's it po. Nagagalit na yung anak ko. Okay na. Naiinis na siya sa video ko. Po tayo guys. Ngayon, meron na tayong gamot para sa cysto. Nakakatuwa. So ito po yung pinakahintay ko na matake niya. Ay, salamat. At alam niyo po ba, libre ko lang po itong nakuha. Yes, libre po. Sa ABMC po ito nang nagpa-check kami. At the same time, libre yung medicine. Kahit nandito ka, take your medicine. Sige na. Wow. Mada na tuon. Gambol sa lahat. Ganon.
Patay na ang mga mugulati at sisto. Hindi malasa. Ha? Natrasa. Easy. Then, Ka doon. before po yon, may rineseta po muna yung doktor niya. Ito po yon. Paki-hold. Tapang ko guys, ang tapang. Panis yung mga pogi dyan. Ito po yung rineseta muna. I-click daw ang screen kaya para malamar. Hindi nakikita. Basahin ko na lang. Prednisone. Panis yung mga pogi. Magsisilos ba ako?